Si Sam Versosa ba ay tatakbong mayor ng Manila? Opo, Nay. Tayo po ay lalaban para sa mga tao ng Maynila. Bakit kailangan mo pa ng posisyon? Hirap na eh. Baon na sa utang. Sabi nga nila, bangkarote na. Saan ba galing ang yaman ni Sam Versosa? Totoo bang galing ka sa wala? Sorry hindi kita inaano. Hindi ka ba nabibigla? Bibigay mo ba yung 2008? Hindi naman, Nay, kasi nakompute na natin yan eh. Si Sam Versosa, kilala rin bilang boyfriend ni Rian Ramos. Lumalabas na ginagamit ni Sam Versosa si Rian Ramos para mas makilala siya at mas magkaroon siya ng marka sa mga taga Manila. Totoo ba yon? Dahil artista siya, kilala siya, crowd drawer siya, or mapapansin tayo lalo. Actually, hindi ako support. Simple lang, ayoko magka-jowang politiko. Bakit mo ayaw ng jowang politiko? Pag sinabi mong politics, nakakabit na dun yung corruption. How I wish ako ang may-ari ng mga coaching na nakikita nyo ngayon. Ayan, no? 5 ho itong nakahilera. Para saan ba to at bakit ako nandito? Sana nga akin na lang lahat to, no? Sana all may ganito, no? Pero syempre, nandito po ang OGDS Inspires para hindi ipagyabang ang mga coaching nito, kundi para nga basaan ito. Aalamin natin yan mula kay SV. Si Spam Versosa ba yun? Hindi Spam, Sam Versosa. Nakilala lang siya bilang namimigay ng spam. Ayan, inintay natin siya ngayon kasi gusto kong malaman kung para saan itong mga coaching naka-display na ito. Alam ko kanya lahat ito eh. Hi! Hello, SB. Ayan, okay. Naloka ako. Alam mo, hindi lang sa taas dapat nalulula. Kahit dito sa floor, malulula ka eh. Tinan mo naman ang mga sasakyan. Alika nga dito, SB? Ano ba ito? Bakit ang dami-daming coaching nakahilera dito? At mukhang magkakaroon dito ng, Driven to Heal charity event. Ayan, no? Ito yung fundraising drive to construct dialysis and diagnostic centers for Manila. Ikaw na nga mag-explain dito. Ito na ito yung event natin ngayong araw kung saan i-auction ko po lahat ng nakikita nyo mga sasakyan dito. Ilan ito sa mga sasakyan na meron ako na syempre pangarap ko dati, nabili natin. At ngayon, hindi ko na po nagagamit. Kaya ako nga po, gusto kong i-share na lang ito para makapagpatayo tayo ng mas maraming dialysis center tsaka mga diagnostic center sa atin sa Maynila. Wow! Nakakaloka. So itong, kung papa-auction mo to, ano mga normal price nito? Kung susumahin mo tong 5? Ito, pag pagsama-samahin mo lahat ito, 10 ito na eh. 10 ipapa-auction? Mali pala bilang. Oo, tapos? Hanggang sa labas pa yan, hindi kasya rito. Oh my God. So, lagpas 200 million po. Lampas 200 milyon para makapagpatayo ka ng dialysis and diagnostic centers sa Manila. Opo. Bakit mo naisip yun? Kasi yan yung karamihan ng mga kababayan natin. Yan yung bulong sa akin, yan yung hinihiling sa akin tulong, pampa-check up, pampa-x-ray, pampalaboratory, syempre pampadialysis. Kaya ito yung pinakakailangan sa amin sa Maynila. Puro pangkalusugan po. Hindi naman lahat may pambayad dyan. Kaya naisipan ko magtayo niyan para talagang maging libre yung serbisyo para sa mga kababayan ko. Actually hindi naman ito yung unang dialysis at diagnostic center na itatayo natin. May mga naitayo na tayo. Meron rin tayo mga mobile clinics kung saan meron na rin mga diagnostic center sa loob niyan na araw-araw umiikot po sa lugar natin sa Maynila at nagdadala ng mga serbisyong yan sa mga barangay, diretso po sa tao. Para hindi naman masahe yung mga kababayan natin, yung mga senior citizens natin. At lahat po yan libre. May kasama pang mobile butika yan na nagbibigay ng libreng gamot sa mga kababayan natin. When you say namamasay going to the hospital? Opo. Para pumila? Opo. Kasi sa mga hospital natin, nanghihingi sila ng gamot. Gusto sana nila magpagamot. Kaso magbabayad pa sila ng pamasahe. Pipila sila. Karamihan dito, may sakit na. Tapos matatanda pa. Kaya ang gusto natin, dalhin na mismo yung medical services diretso po sa mga tao. Hindi ito first time mo, di ba, na gawin tong auction? Hindi po. Nag-donate na rin tayo ng ilang mga sasakyan dati pa. Sa katunayan, last year, nag-donate po tayo ng Maserati na SUV para ipagpatayo ng bone marrow facility sa PGH para sa mga cancer patients natin. Wow! At bago nun, nag-donate na rin tayo ng Ferrari nung panahon ng pandemya, nung marami nangangailangan ng mga ayuda, mga panggamit sa ospital. So ito, hindi naman po una, kundi pang ilang beses na natin
natin ginawa. Okay. So, yung binabanggit mo nung pandemya, ito yung kay Angel Locsin, yung shop and share. Apo. Oh. Kung saan naghanap sila ng mga celebrities or mga may mabubuting loob na magdo-donate ng mga personal na gamit nila, bag, shoes. Ako naman, meron tayong extra mga sasakyan. Yun po yung dinonate natin at nung nabenta, itinulong din natin sa mga kababayan natin ng pandemya. Ano to? Binibili mo yung mga sasakyan, tapos hindi mo rin naman ginagamit. Ano, iniintay mo lang na may mga ilangan para may pa-auction ka? Ay, hindi naman ay. Siyempre, nung bata ako, yun yung mga pangarap natin, di ba? Galing tayo sa wala. Ang una mong gusto, siyempre, magkaroon ng sariling sasakyan. Nung nagkaroon ka na ng sasakyan, gusto mo ng mas magarang sasakyan. Nung medyo lumaki yung mga negosyo natin, nabihayaan tayo. Nakabili ho tayo ng medyo magagarang mga sasakyan na to, katulad ng mga nakikita ninyo. Lahat naman ito, yung iba dito nagamit ko, yung iba hindi. Pero ngayon, sa tingin ko, dahil hindi ko na siya nagagamit, mas maraming makikinabang dito sa mga proceeds ng mga sasakyan na to. Kasi yung iba kasi tinitingnan yan bilang ba't bibili ka niyan ng napakagagara? Dapat itinutulong mo na lang. So, yun yung purpose. Yun yung purpose po. Itong purpose nitong event na to at lahat ng proceeds na to, maraming makikinabang at maraming matutulungan natin mga kababayan. Ang taray Ayan, syempre marami pa tayong gustong malaman kay SB. Kaya umupo na tayo. Tara po. Siyempre, magtataka yung iba. Saan ba galing ang yaman ni Sam Versosa? Bakit ang dami-dami niyang sasakyan? Hindi naman po kaila na nagnenegosyo na po tayo. Mahigit 20 taon na at napalaki natin yung negosyo natin. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Nakapagtayo na tayo sa Dubai, Abu Dhabi, Australia, Hong Kong, Singapore, Qatar, hanggang Europa po, hanggang London. Nakapagnegosyo tayo. At sa ngayon nga, may mga negosyo tayong hinahandle ng mga international luxury brands sa ating pinagkatiwala. Kaya I'm so grateful and blessed na biniyayaan ako ng Panginoon ng sobra-sobra. Kaya ako wala akong ibang hangad kundi i-share ito sa mga tao, lalo na yung mga kagaya ko na nagsimula rin sa wala. Alam ko kasi yung pakiramdam na yun ng wala, kaya alam ko rin yung pakiramdam ng natutulungan. Sandali, sabi mo galing ka sa wala. Totoo bang galing ka sa wala? I mean, sorry hindi kita inaano. Pero paano mo masasabi na galing ka sa wala? Saka ba lumaki? Ano bang naging trabaho ng nanay at tatay mo? Ano bang naging kabuhayan nyo nung araw? Paano ka ba gumapang sa pag-aaral? Yung nanay at tatay ko po galing probinsya. Yung tatay ko po Ilocano, yung nanay ko Bisaya. Alam mo naman yung kwento ng mga nasa probinsya, pupunta ka sa Maynila para mag-aral, magpagsapalaran. So dito sila nagkakilala sa may University Belt. Nagkataon, sa Sampaloc po yan. At doon na rin ako pinanganak sa Sampaloc. So doon ko unang nakita yung buhay sa Sampaloc, sa buong Maynila. Nakita ko yung kahirapan kasi nag-umpisa kami sa wala. Fresh graduate lang yung mga magulang ko. Kailangan nilang kumayod. Kailangan nilang itaguyod yung 5 magkakapatid. 5 kasi kami na Kaya talagang medyo mahirap yun May 5 kang anak na pag-aaralin, pakakainin. So nakita ko sa kanila yung pagsusumikap. Bilin nga ng ama ko sa akin, wala daw silang ibang ipapamana sa amin kundi pag-aaral. Kaya yun ang ginawa ko. Talagang nag-aaral na lang ako mabuti para magamit yung pag-aaral na yun para mayangat ko yung sarili ko. Tuwing bayaran po ng tuition, dahil 5 kami sabay-sabay, problema yan. Actually, kinakabahan kami magkakapatid kasi naririnig namin yung mga magulang namin kung saan sila kukuha ng pang-enroll. Kaya talagang sabi ko, naku, kailangan natin talaga mag-aral na mabuti. Huwag natin sayangin itong pinangungutang ng mga magulang natin. Kaya po nung high school ako, talagang sinikap ko. Hanggang naging valedictorian po ako, Mama Ogs, dun sa school ko nung high school hanggang nakapasok po ako ng college sa University of the Philippines at nag-civil engineer po ako dun. Going back to Sampaloc, dahil taga Sampaloc din ako. Ayun, batang Sampaloc tayo dalawa na Hindi, baklang Sampaloc. Batang Sampaloc. Baklang Sampaloc. Ngayon ko lang narinig yun. Anyway, how many years kayo doon sa Sampaloc? Tumira po ako doon ng 25 years. Bago, syempre, nung nagnegosyo na ako, nagtrabaho na ako, nakabili naman tayo ng mga ibang properties sa labas ng Sampaloc. So, yun, doon ako nagsimula sa Sampaloc, pinanganak, namulat, nag-aral, nagsumikap. Yung mga unang negosyo ko na lahat yun nag-umpisa sa Sampaloc Doon ko unang tinayo yung internet cafe namin.
namin. Doon namin tinayo yung hardware, yung laundry, yung water station. So karamihan ng mga unang negosyo namin na tinayo, nasa Sampaloc po. May swerte ka talaga sa negosyo. May swerte. Konti, syempre po. May kasamang dasal na rin. Baka yung iba magduda na legit ka bang taga Sampaloc? Marami nga po nga nagtatanong kung taga Sampaloc at anak daw ako ng Maynila ba talaga. Hindi naman makakaila kasi yung bahay namin nandun pa rin po. Bumabalik-balik pa rin ako doon. Katunayan na naiogs nung pandemya tsaka kahit before pandemic. Nung medyo nakatamasa na tayo ng konting blessings at tagumpay, binabalik ko sa komunidad namin sa Sampaloc. Nagtayo tayo ng eskwela doon, namimigay tayo ng ayuda, ng mga pantry, community pantry, at kung ano man, mga scholars natin. Diyan po sa Sampaloc, meron po tayong Batang Sampaloc Scholarship Foundation. So may mga pinag-aaral tayo dyan at binibigyan natin ng mga allowance. Since when? 2020 pa ho yan eh. Yung Batang talaga? Sampaloc Foundation. Matagal na ho yung mga foundation natin. Meron tayong Front Row Cares Foundation, Batang Sampaloc Scholarship Foundation, sa Miss Universe Charity Organization, tumutulong din tayo. Oh. So, sobrang dami natin na natutulungan. Di lang sa Sampaloc, pati sa Tondo, pati sa buong Maynila, pati nga outside Manila na po Luzon, Visayas, Mindanao. Marami tayong natutulungan. So, siyempre, yung iba kasi magtataka, bakit sa Sampaloc lang? Bakit hindi sa ibang parte ng o bahagi ng Manila? So, Sampaloc lang siya exclusive, no? Ay, hindi po. Katunayan, Nay, bago ako nakatulong sa lugar ko talaga sa Sampaloc, ang dami ko na pong napuntahang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. May programa po tayo sa telebisyon, yung Dear SB, kung saan tumutulong ho tayo, iba-ibang lugar as far as Mindanao, as far as Davao, Davao de Oro, Davao Occidental, meron tayong Laguna, Bulacan, Muntinlupa, Caloocan, Quezon City. Napapanood naman yan online tsaka sa telebisyon. Hindi po tayo namimili kasi nga ang pagtulong naman na wala namang pinipili yan So, ang nagkataon lang, taga Sampaloc tayo, kaya lagi akong pinapapunta ng mga kapitbahay natin, uy, isang punta ka naman dito, kailangan namin ng tulong. Lalo na nung pandemya na nawala ng trabaho yung karamihan sa amin. Marami tayong binagsak na tulong doon. Pati nga sa mga estudyante, yung eskwela na tinayo namin doon sa barangay namin. Pati na rin doon sa mga karatig barangay, naglagay tayo ng mga eskwela. At marami pa tayong mga tinulong. So, itong mga pagtulong mo, siyempre, iniisip ng iba na ikaw ay tatakbo. Lalo na at ang focus mo sa Manila. So, si Sam Versosa ba ay tatakbong mayor ng Manila? Opo, Nay. Tayo po ay lalaban para sa mga tao ng Maynila. Bakit? Kasi sasabihin nila, so tumutulong ka naman pala. So, bakit kailangan mo pa ng posisyon? Kasi na naawa ko dun sa karamihan ng tao sa amin Lalo na dun sa lungsod namin na Maynila, talagang hirap na Baon na sa utang, sabi nga nila, bangkarote na. Karamihan ng hiling sa akin ng mga tao dun. Mga basic services, pampagamot, libreng gamot, pagkain, scholarship, allowance sa mga senior. Hindi nila nararamdaman yan ngayon, Nay. Sandali, di ba may tinatanggap namang mga senior citizen doon? Alam mo, Nay, ang tinatanggap ng senior citizen sa amin, tsaka mga PWD, 500 piso buwan-buwan. Minsan delayed pa, minsan di pa nakukuha. Oo, alam naman natin, kulang na kulang yun sa pambili ng gamot, pang tuition, pangkain, or pang araw-araw ng mga senior citizen natin. Karamihan dyan, wala na pong trabaho, matatanda na Kaya nga sabi ko, pag nagkaroon ng pagkakataon, yung 500 na yan, gagawin natin 2,000 buwan-buwan para kahit papano, talagang maibsan yung mga pagkukulang at yung mga kinakailangan nila, ma-provide nila sa sarili nila. Kasi Nay, kinumpute ko yan Alam mo ba ilan ang senior citizen sa amin? Around 180,000, sabihin natin 200,000. Pag yan nakatanggap ng 2,000 buwan-buwan in 12 months, roughly in 1 year, that's 4.8 billion. So sabihin natin 5 billion a year. Sa laki ng budget ng Maynila na almost 30 billion a year, kayang-kaya naman punan. Di ko alam ba't di nila nabibigay Kaya sabi ko nga, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, maihatid natin yung para sa mga tao ng Maynila, maihatid natin yung mga talagang benepisyo ng mga Manileño. Kasi ang nakakatanggap lang yan, mahirap man tanggapin, yung mga ilang namumuno sa atin, silang yung nakakatamasa at nakakatanggap ng mga pera na dapat matatanggap ng mga kababayan natin sa Maynila. So, pag ikaw ang naupo o ikaw ang naluklok, anong plano mo? Ididire-diretso mo yung 2,000? Hindi ka ba nabibigla? Bibigay mo ba yung 2,008? Hindi naman, Nay, kasi na-compute na natin yan Nakita natin na kaya namang ibigay kung gugustuhin natin. Sabi nga nila, kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw, marami talagang dahilan. Number one problem kasi talaga, Nay, is corruption Pag natigil mo yung corruption na yan, lahat ng basic services, simula allowance ng senior citizens, libreng pang-hospital, libreng gamot, libreng allowance sa mga estudyante, lahat yan kaya naman i-provide. Kaso nga lang, maraming kailangan baguhin Sabi nga nila, kung gusto mo ng pagbabago, kailangan may magbago sa mga namumuno. Tayo naman, nabiyayaan
po ng talino, ng puso para ibigay ito. Sabi ko nga, Nay, wala tayong ibang gagawin kundi kabutihan. Gusto ko lang maging tulay para maihatid ko itong mga benepisyo at tulong para dito sa mga kababayan ko sa Maynila. Siyempre, iisipin nila, ang dami-dami mo itinutulong. Nag-iikot araw-araw ang mobile clinics mo, yung pagbibigay mo ng mga spam, ng Delimondo, everyday din, pagbababaan mo ng negosyo, baka isipin nila, baka bawiin din pag nakaupo na. Malabo yan, Nay. Ang gusto nga natin, dagdagan pa eh. Para pag nandun tayo, mahatid nga natin yan sa kanila ng sobra-sobra pa. Wala tayong ibabawas, Nay. Kasi yung mga tinutulong ko ngayon ng mga SB Mobile Clinic, yung mga masasarap na ayuda, yung mga kabuhayan packages na binibigay natin sa mga kababayan natin, lahat yan galing sa sariling bulsa. Sabi ko nga, Nay, kung kaya kong ibigay ng sarili ko, sa sarili kong pinaghirapan, sa sarili nating bulsa, what more pa yung pera ng mga tao, pera ng Manileño, mapunta talaga sa kanila. Yun lang naman ang gusto natin siguraduhin na talagang makuha nila yung mga basic services na palagi nilang hinihiling sa akin. Tuwing nagpo-post ako sa social media, napakadaming comments, Nay. Pampagamot, pampa-check up, pampadialysis, pampa-x-ray, ECG, ultrasound, pampa-opera, pambili ng maintenance. Lahat po ito dahil sa pakikisalamuha ko sa mga tao, doon ko nakita talaga yung tunay ng pangangailangan. Kaya nga po, bago ko pa ipangako, ginagawa ko na, Nay. Pinagpapatuloy lang natin at mas pinapalaki natin. Sabi ko nga, Nay, hindi natin ito ginagawa para lang makatulong. We do this to inspire people to do the same para mas maraming tumulong. Makagawa tayo ng isang movement na, tumutulong si Ogie, tumutulong si SB, tumutulong to. Tularan ng iba. Kasi ako po, nung wala pa ako, sabi ko, pag nalagay ako sa posisyon na pwede akong tumulong, hindi na kami magdadalawang isip. Sobra-sobra na po ang bigay sa akin ng nasa taas Ito yung mga pinanalangin ko nung wala pa ako. Hindi ko alam na sobra-sobra yung bibigay sa akin. Kaya wala na akong ibang hiling kundi i-share to sa kanila. Nakuha ko na po at nakita ko na yung calling ko. Kasi dito ako masaya Tuwing nakakapagbigay ako ng tulong, tuwing nakakabago ng buhay, isa naiiyak na nga ako Sobrang yung yakap nila, yung iyak nila, yun yung nagbibigay sa akin ng lakas na lalo pang magbigay ng tulong. Lalo na nung kamakailan lang, nagbigay tayo ng 100 franchise business sa mga kababayan natin. 100 pamilya, nag-iiyakan, naghumahagulgul. Natupad na daw yung pangarap nila, natupad na yung mga dinadasal nila. Masaya lang ako maging instrumento. Instrumento ng tulong, instrumento ng pagbabago, instrumento ng pagbigay ng ikakaangat ng buhay nila. Kasi naniniwala ako, Nay, kasi galing ako sa wala Tapos naramdaman ko rin na magkaroon. Naniniwala ako na everyone deserves that opportunity. At nakita ko yun sa pagnenegosyo. Kaya yun din yung tinutulong ko. Hindi mga pang-isahang tulong lang. Gaya nung lagi kong sinasabi, tutulungan ko silang tulungan yung mga sarili nila. Gaya ng nangyari sa akin, gaya nung tagumpay ng aking kwento, magtagumpay din yung mga kwento nila sa buhay. So nakakatuwa naman na ikaw ay tatakbo. Ang nakakalungkot lang, aware ka ba ng mga pader ang babanggain mo sa Manila? Opo, Nay. Alam ko naman na mga mabibigat, mga pader nga daw yung babanggain ko. Mahigit 2 dekada nang nandyan, 2 dekada nang naglilingkod. Pero hindi na yun ang iniisip ko Ang iniisip ko na lang yung mga tao dun sa kabila ng pader, kung paano sila makakatawid sa kabila. Kaya gusto ko magkaroon sila ng hagdan para makasampa, tapos makatawid sila sa kabila ng pader. Ang salimuot. Hindi, totoo yun, Nay, kasi hindi nila maabot Hindi sila makatungtong. Hindi nila maiangat yung mga sarili nila. Kaya nga, inaabot ko yung kamay ko sa kanila or magkaroon sila ng hagdan, magkaroon sila ng pamamaraan kung paano maiangat yung sarili nila. Gaya ng paano ko inangat yung sarili ko. Yun ang tinuturo ko at binibigay ko sa mga kababayan ko sa Maynila. Sabi nga nila, mukhang marami ka pa raw kakaining bigas dahil nga ang mga kalaban mo talagang kahit nag-aaway sila pero malalaki sila. Alam mo, Nay, sabi ng iba, bagito pa tayo. Pero alam mo, mahigit 20 taon na po tayong nagnenegosyo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Nag-aral tayo ng mabuti. Na-solve natin lahat ng mga dumating na problema sa atin. I'm a problem solver, Nay. Pinanganak akong nag-iisip talaga ako ng mga paraan or opportunity para maipabuti yung mga problema sa buhay namin, sa buhay ng iba. Marami na tayong natulungan, marami na tayong nabagong buhay.
bahay. Pero lahat ng mga natutunan ko, lahat ng experience ko na, gagamitin ko lahat yan sa kabutihan. Gagamitin ko yan para matulungan yung mga kababayan ko sa Maynila. Wala na akong ibang hangad na Sobra-sobra na yung binigay sa akin. Puro kabutihan na lang at pagtulong na lang po ang gagawin natin sa lugar natin sa Maynila. So ano bang nakikita mong problema sa Maynila na gusto mong mabago, madagdagan, mabawasan? Alam mo, Nay, ngayon, ang ginagawa namin ngayon, yung mga SB Mobile Clinic natin, SB Mobile Botica. Ito po yung mga truck natin na may mga laman ng mga laboratory equipments, ECG machine, X-ray machine, ultrasound. Siyempre, yung mga mobile botica, punong-puno ng gamot, pang maintenance. Ito yung mga proyekto natin na umiikot na sa lahat ng barangay ng Maynila, araw-araw para i-provide lahat ng serbisyo na to. Para hindi na humamasahe yung mga lola't lola natin, yung mga may sakit, hindi na pumunta at pumila sa mga ospital kasi yan yung number one problem ngayon Yan ang hinihiling nila kaya ito yung talagang number one priority natin na binibigay natin ngayon pa lang. Hindi na natin inantay na malagay tayo sa posisyon. Sa katunayan nagtayo tayo the other week lang, nag-groundbreaking tayo ng Sampaloc Dialysis and Diagnostic Center. At hindi po yan yung unang tinayo natin. A few years ago, nag-groundbreaking na rin at next month, mabubuksan na po yung ibang dialysis centers natin. At yan po yung gusto natin gawin dito ngayong araw na pag nabenta natin to, makapagpatayo pa tayo ng maraming diagnostic center sa Maynila para makatulong doon sa mga kababayan natin. Yan po yung una. Pangalawa, ma-increase nga yung allowance ng mga lola't lola natin sa Maynila at mga PWD natin na from 500 pesos, maging 2,000 buwan-buwan. At gusto ko makuha nila yan. Automatic naka-ATM para hindi na rin sila pipila. Wow. Kasi ang nangyayari kung hindi delayed or hindi nila makuha yung allowance nila, kailangan silang papilahin sa init ng araw, sa ulan. Kung saan lugar man, kailangan kunin yan. At pag di mo natanggap, di mo na makukuha. So ito, kahit nasa bahay sila, nasa mall sila, o may sakit sila, namamahinga sila sa mga kwarto nila, automatic, makukuha nila yung 2,000 allowance nila. Wow. Ang laking tulong nito sa mga lola't lola, mga magulang natin. Kasi karamihan dito, dahil matatanda na, wala na ring trabaho. Kaya ito, isa sa mga priority natin to, Nay. Bukod dyan, gusto rin natin magbigay ng mas maraming trabaho at kabuhayan. Yun nga yung ginagawa ko ngayon. Namimigay tayo ng mga kabuhayan sa mga kababayan natin. Gusto kong matuto silang tulungan yung mga sarili nila at hindi lang sila umasa ng umasa sa ating gobyerno. Kasi minsan, pag palagi kang bigay ng bigay, sa kasamaang palad, nagiging dependent na po sila. Imbis na tulungan nila yung sarili nila, yung nagiging dependent na sila sa gobyerno, sa City Hall. Kaya isa rin yan sa pangunahing mga gusto nating gawin sa Maynila. Magbigay ng trabaho at kabuhayan para sa lahat. Siyempre, baka yung iba ang dami-dami mong sinabi ng mga negosyo mo sa ibang bansa. Tapos kami dito sa Maynila, wala kang negosyong tinayo. Ay, hindi. Nay, dahil negosyante tayo, gusto rin natin dalhin ang maraming negosyo sa Maynila para makapag-generate mas maraming revenue para makatulong tayo sa mas maraming tao. Alam mo, pag mas maraming negosyo at mas maraming umiikot na pera sa lungsod, mas maraming budget yung City Hall. Kung mas marami kang budget, mas marami tayong matutulungan. So, ang karanasan ko dyan bilang businessman, medyo mahirap magtayo ng negosyo sa mga lungsod kasi may red tape, may mga lagayan. Kasi maraming permit, may occupancy permit, may fire, merong kung ano-ano mga permit na hihingin sa'yo na nanghihingi ng lagay. Kumbaga, kaysa na pinaparaming negosyo, pinapahirapan yung pagtatayo ng negosyo. Ako po, nagnegosyo sa Dubai o sa ibang lugar sa ibang bansa, one-stop shop na po ang pagnenegosyo doon. Isang araw lang makukuha mo yung business permit mo, yung name ng registration mo. Halos lahat ng permit nasa isang lugar. Kaya napakadaming nagnenegosyo doon sa mga first world countries na yan Yan yung gusto natin i-adapt dito sa lungsod natin. Bukod doon sa paglalagay ng maraming negosyo i-require natin na yung mga empleyado nila, kahit man lang 70 o 80% ng empleyado nila, dapat taga Maynila para mabigyan ng trabaho. Bukod sa dumadaming negosyo, mabigyan ng trabaho yung mga Manilenyo. Isa pa dyan yung kalinisan. Kasi bukod sa isa sa pinakamahirap na lungsod yung Maynila, isa rin siya sa pinakamadumi. Sabi nga ng mga kausap ko kung galing ka daw sa ibang syudad, tapos tatawid ka sa Maynila, alam mo na daw na nasa Maynila kapag medyo nakita mo na yung paligid mo na medyo madumi. So gusto nating ayusin yan. Ngayon nga, Nay, alam mo ba, ang Maynila ang 5th
riskiest city in the world. Kaya isa rin yan, yung peace and order. Kailangan na maayos natin. Bukod sa kalinisan, kailangan safe ka rin. Yung pag naglalakad ka, wala kang iisipin. Kung fifth riskiest place ka in the world, paano ka naman mag-iimbita ng mga negosyante dyan? Diba? Paano naman yung mga lola at lola natin? Paano yung mga estudyante natin? University belt, nasa Maynila na eh. So, gusto natin, pag nandun sila, nagninegosyo sila, nag-aaral sila dyan, o kahit man maglakad-lakad ka lang dyan, wala kang ibang iisipin. Lalo na, Nay, Maynila ang capital ng Pilipinas. Dapat model city ka. Dapat ikaw yung tinutularan ng ibang mga syudad sa Pilipinas. Pero sa kasamaang palad, baliktad po yung nangyayari. Sobrang hirap ng Maynila, bago na po sa utang, ang daming mahihirap, ang hirap magnegosyo, delikado, marumi. So, lahat po ng mga problemang to, ito po yung gusto nating lutasin. At ngayon pa lang sinisimulan na natin para ipakita na hindi ito pangako kundi ginagawa na po natin ngayon pa lang. Siyempre, si Sam Versosa, kilala rin bilang boyfriend ni Rian Ramos. Lumalabas na ginagamit ni Sam Versosa si Rian Ramos para mas makilala siya at mas magkaroon siya ng marka sa mga taga Manila. Totoo ba yun? Alam mo na, 3 years may na po kami ni Rian eh. So wala pa ako sa politika, kami na po. At lahat po ito, yung pagiging public servant ko, wala naman sa plano. Sabi ko kung saan ako dinadala ng tadhana, kung saan dinadala yung landas ko, ginagalingan ko lang. Nag-umpisa yun sa mga pagtulong namin eh. Kaya sabi nila, tumakbo ka kasi ang dami mong natutulungan, baka mas marami kang matulungan. Pero para manggamit ng tao, parang malabo na kasi wala sa nature ko yan. Maganda siguro sa tanongin nyo kasi wala po talaga akong masasabi yan kasi sa totoo lang. Sandali lang kasi nakita ko si Rian dito. Rian, baka naman. Rian, pwede ba kitang ma-invite dito? Kasi meron akong gusto itanong, parang mas masasagot mo. Okay ba? Ikaw na lang sumagot kasi hindi ko kaya. Ayan. O, imbitahan ko si Rian. On cam doon. Bahala na kung mapahiya ako. Rian Ramos, please. Ayan. Okay lang. Carrie. Ayan. Oh. Edit out na lang pag ano. Ayan ka na. Rio. Tinatanong nila ako eh. Hindi ko masagot. Ayan. This is my dream! I'm on Augie Diaz's show. Pinapanood lang natin dati. I'm Gabi-gabi. such a fan. Ayan. Oy, maraming salamat, Ri. Ayan. Ano ba to? Sabi niya, wala pa siya sa politics. Kayo na. Aware ka ba yung pinasok niya ngayon na so yung tutok to win party list, congressman siya doon. At ngayon naman tumatakbo siyang mayor ng Manila. Gusto mo ba yan in the first place? Sobrang, actually, dati talagang hindi ako approved dyan. Nag-away pa kami dyan. Hindi ako support. Malaking away yun. Malaking away yun. Kasi simple lang. Ayoko magka-jowang politiko. Hindi ko naman alam at the time na dito pala kami mapupunta. I mean, life talaga nangyayari lang. Pero bakit mo ayaw ng jowang politiko? Kasi sa Pilipinas, katulad ng ibang mga mahihirap na bansa, usually, pag sinabi mong politics, nakakabit na dun yung corruption. Parang may negative siyang connotation. Hindi siya parang... para sa akin, when I was growing up, parang feeling ko, hindi siya isang bagay na, wow, ano ka, politician ka, ganyan. Parang may negative connotation siya sa akin. Oh. Kasi every time na may mapapanood ako sa news, laging ganon, laging tungkol sa corruption. Pero later on naman, di ba, sa awa ng Diyos, nanalo naman siya. And naging congressman siya. Tapos doon ko na lang na-realize na yung iba yung happiness at saka yung fulfillment niya na may na-achieve siyang bagong purpose in life. Lalo na pag makauwi siya from a day na may nabago siya, may natulungan siya for the better. Iba yung saya niya. Tapos nakikita ko yun sa kanya. Tapos na-realize ko na sana pala in the first place sinuportahan ko na lang. Kasi alam mo yun, I'm happy for him eh. At saka 100% sure ako na yung intentions niya are pure. It really makes him happy lang talaga to lift other people up kasama niya. Pero kung papansinin niyo talaga yung buong campaign period, wala kang makikitang kahit isang picture or video na nandun ako. Alam mo na, hindi nga ako makapag-post eh. Bakit? Sa social media ko nung campaign ko, about my campaign, ayokong pag-awayan namin. Kasi nga, medyo problema siya nun eh. Pero... Parang sensitive ako about it, na parang hindi niya ako makausap about it. Parang, hindi namin pinag-uusapan. Dito nakikinig sa akin, parang ganun lang
yung feeling Oo, ko. oo. Hindi mo man naramdaman na ginagamit lang ako ni Sam, kaya ako ginawa. Never yon pumasok sa isip ko. Kasi nga, kung gagamitin niya ako, sana sa unang campaign pa lang, di ba? And, ayun na nga, actually, bihira lang din siya mag-invite eh. Pag nalalaman ko lang na may malaki siyang event, katulad nito, ako mismo yung nag-o-offer na, oy, punta ako, gusto ko makita. Di ba yung sa Show Maynila din, nung namigay siya ng 100 food carts, hindi niya nga alam na pupunta ako eh. Nag-surprise lang din ako noon. Lagi niya kasi sorpresa sa mga malalaking So, event ko. hindi mo kasi siya ini-invite. And then, isang, Kasi ayaw niya, siguro ayaw mong isipin niya na... Ayoko pong isipin ng mga tao na, yun nga, dahil artista siya, kilala siya, crowd drawer siya, or mapapansin tayo lalo. Never ko po talagang naisip na gamitin yun or ano yung kasikatan niya. Kaya nga, hindi ko siya na-invite. Minsan, lalo na kahit yung sobrang laking mga event ko. But I really come on my own, it's my own decision na gusto kong pumunta, gusto kong sumuporta. Kasi yun din siguro yung regret ko before na hindi ko siya nasuportahan the first time. Eh, alam ko naman na napaka-pure talaga ng puso ni Sam. And gusto niya lang talaga makabuti sa iba, sa makabago ng buhay for the better. And kung gano'n naman yung purpose niya, bakit ko siya hindi susuportahan? Bakit ko siya hindi ipupush para sa direction na yun? Kasi baka naman yun talaga yung purpose ni Lord sa kanya. Kaya siya na-bless ng ganyan. Kumbaga, ano ba, natanggap mo na yung katotohanan, may kahati ka kay Sam Versosa. Actually, gano'n na nga yung feeling. Nagsaselos na nga ako sa Manila, sa totoo lang eh. Bakit? Kasi, kunwari, pag time namin, pag kami na lang, everyday to if ever magkausap kami, everyday namin na pag-uusapan kung ano pa ang pwede niyang itulong, ano pa ang pwede niyang baguhin, ano yung makakabuti para sa kanila. Tapos, Nay, alam mo, sorry to cut you. Go lang. Nay, alam mo, sa kanya nga ako nagtatanong paminsan-minsan. Sabi ko, ito yung gagawin ko ngayong araw, gagawin ko bukas. Ano sa tingin mo? Ano pa kayang pwedeng pa natin idagdag? Pwede pa natin improve? Alam mo ba, Nay, yung franchise business na pinamimigay namin, siya nakaisip ng pangalan nun, yung Show Maynila. Siya talaga nakaisip nun kasi sa dami-dami ng mga pinamimigay naming mga kabuhayan, napansin ko, ang pinaka umaasenso yung binigyan namin ng mga Showmayan. Kaya sabi ko, mukhang effective tong Showmay kasi daling ibenta, mura yung puhunan, tapos madodoble mo agad. Hindi na kailangan iluto-luto, kundi steam mo lang. puhunan mo lang dyan, malinis na tubig, pang steam. Kaya naisipan niya yun. Isa yun sa mga siya may idea nung pangalan. Kaya sabi ko, uy, business natin yan in the future kung lumaki. Yung cute niya na cartoon. Siya rin Ako yung- nakapag-isip nun. Ang laking bagay. Sa kanya ko binabalita lahat ng ginagawa kong charities, lahat ng ginagawa kong pagbaba, pagtulong. Kinikwento ko kagad sa kanya, alam mo ba ngayong araw, natulungan ko yung ganitong tao, ang saya-saya ko. Alam mo ba ngayon, si Lola, ganito, 99 years old. Yung isa, 78 years old. Nagdadrive ng jeep, nagpe-pedicab. Yung isa, putulang kamay. Yung isa, putulang paa. Yung isa, nagko-construction. Halos lahat kasi ng trabaho na nasubukan ko na eh. Kasi yung show ko, may konting immersion. So nafe-feel ko lalo yung hirap. Pero tuloy-tuloy sila sa pagsusumikap. Kaya talagang pinibigyan ko sila ng magandang tulong at kabuhayan. Eh syempre, tuwan-tuwa yun. Nag-iiyakan. Kinikwento ko sa kanya palagi, alam mo ba yung nangyari kanina, ganito, ganyan. Sobrang hirap. Pero pagkatapos, sobrang fulfilling and sobrang saya ko. Kaya sa tingin ko, doon niya naramdaman yung saya ko pag tumutulong ako. That's another thing talaga na I love about Sam kasi he's really naturally a positive thinker. Well, hindi ko alam kung naturally or kung ini-effort mo yun, pero positive thinker talaga siya na no matter what happens throughout the day, kung ano man ang nakita niya at naramdaman niya, laging at the end of the day, ang nagiging feeling niya is grateful. Lagi siyang nagpapasalamat na nasa position siya to help rather than siya yung humihingi ng tulong. Naiiyak pa siya minsan, tapos siya yung mag-encourage sa akin na, baby, pray tayo, magpasalamat tayo. Yun, magpa-pray kami. Talaga. Alam mo, Siya pa yung first time ko mag-ganon actually ng jowa. Parang baby pray tayo. alam mo kung bakit ako Ang saya. napapadasal sa tuwa at sa pagka-grateful ko na dahil nakikita ko yung buhay ng mga mahihirap nating kababayan. Doon ko nakita na sobra yung hirap. May ganun pala. Ako, nanggaling sa wala. Pero itong mga natulungan namin, nasa laylayan talaga. Katira sa ilalim ng tulay, sa creek, sa ganito kaliit na bahay, na kwarto. Talagang halos walang-wala na yung kinikita, kakarampot, pinaghahatian nila. Walang mga CR, walang tubig na malinis, walang tamang tirahan. So yung maliliit na bagay na meron tayo, nagiging grateful ako na, wow, may malinis tayong tubig. O may kuryente tayo. Yung iba, walang mga kuryente. Yung mga basic na tinitake for granted natin, doon ko na-feel na
we're so blessed. Let's pray. Let's thank God for everything. Hindi na nga yung mga sobra-sobra, yung mga basic lang, Nay, na yung toilet lang eh. Oo, dun malinis sa tubig, kuryente. Parang, wow, thank you, Lord. Thank you for putting us in this position. We're really blessed by God. Lahat ng dinasal ko, Nay, hindi lang nagkatotoo eh, sinobrahan pa. Kaya sabi ko, wala tayong ibang gagawin kundi ibigay lahat to, itulong lahat to sa nangangailangan. Hindi naman natin madadala itong yaman na to sa kabilang buhay. Oo. Kaya nga si Ri, kasama ko rin to sa mga ibang mga pagtulong. Lalo na recently, sumasama siya. Pagbibigyan namin ng mga ayuda, pagdidistribute namin ng mga kabuhayan. Thank you. So, ibig sabihin, happy pag kayo magkausap ni Ri, hindi na tungkol sa sarili niyo pinag-uusapan ninyo? Tungkol na sa kalagayan ng ibang tao? Parang gano'n na nga. Pero hindi naman super as in nagtatampo ako about it. Kasi isa naman din yun sa mga bagay na minahal ko about Sam. Kasi nag-meet kami nung pandemic and isa din yun sa mga bagay na para bang nakita ko na iba siya. Iba siya sa iba kong mga nakilala. Na alam mo yun, para bang pinag-usapan kasi namin ano yung mga natutunan mo dahil sa pandemic. Ano yung mga nagbago sa'yo dahil sa pandemic. Tapos yun, ilang oras kami nag-usap. Ito yung first time namin mag-talk. Tapos parang midnight na or something. Pero yun pa rin yung pinag-uusapan namin na parang Nag-click kami kaagad na eh. Oo. Parehong-pareho rin kami ng mga gusto, mga kasi pangarap. na-realize nga namin na grabe sobrang swerte natin na kahit ganito yung nangyayari sa mundo, nandito tayo, komportable tayo, blessed tayo, ganyan. Kailangan natin i-pay forward. Tama. So, first time namin mag-usap nito So, ayun nga, dapat nga I should have seen na dito pala kami papunta. Alam mo na may nakakatuwang story kasi kwento ko sa kanya yung ilan sa mga pangarap ko. Yung makapagtayo ng isang self-sustaining na community or village. Yun yung pangarap ko na nandun na yung negosyo, nandun yung pag-aaral, nandun yung pabahay. Kumbaga self-sustaining siya. Nung dinidiscuss ko sa kanya, yun din yung gusto niyang gawin. Totoo. As in, nag-compare kami ng plano kasi sabi ko, one day when I'm 60, tapos kailangan ko na mag-retire, feeling ko hindi ko kaya na wala akong work. Gusto ko magkaroon ng isang foundation, magpapatayo ng, ganun nga, self-sustaining village. Pareho yung... Saan ka makakakita ng pareho kayo ng idea? Diba? Paano nangyari yun? Na pareho kami ng dream, pareho kami ng idea. Tapos pinag-iisipan pa na, okay, mag-revolve yung village na to around itong negosyo na to. Tapos lahat ng Talaga. kikitain ng negosyo na yan, yun yung magsusupply sa community. Wala tayong kukunin dyan. Parang So ganon. pareho kami ng iniisip. So ang gusto niya rin, self-sustaining community, self-sustaining village. So parang SB, yun talaga yung gusto niya. Nakakainis ka. Wala Self-sustaining namang... village, SB. Di ba, Nay? Pasok mo yun Hindi kasi naisip ko, okay. sustainable village. Oo. SB. So syempre, sa isang magkarelasyon, nag-aaway din yan eh. Ano yung usual na pinag-aawayan niyo? Or pinagtatalunan? Sa tingin ko na yung sa akin, yung kulang yung oras na nabibigay ko sa kanya. Kasi kulang na kulang talaga yung 24 oras sa dami ng ginagawa ko, Nay. May show ako sa TV, mayroon akong trabaho sa House of Representative, may mga charity works tayo, may iba tayong mga negosyo, may mga tinutulungan tayo. So, siyempre, yung personal namin, kailangan ko rin mag-alat ng oras. Minsan, kukulang ako, alam ko naman yun. Kaya minsan bumabawi ako sa kanya. At naiintindihan ko yun. Kaya ngayon, siyempre, time management, communication, nag-uusap kami. Minsan kasi punong-puno talaga yung linggo ko eh. Kaya dapat makabawi man lang ako ng oras. Kala ko, nawalan ka ng oras kay Rian, kaya ka nakalmot. Hindi, nadulas lang ako dito. Ako pala yun. Ang laki nung kalmot. Dahil sa dami ng pinupunta namin. Oo. Kahapon lang, nadulas ako ilang beses. Oh, Kasi Actually, sumampa ako sa truck eh. Kung may babaguhin ka sa Maynila, pwede mo gawing 36 hours ang isang araw. Yun na lang. Sobra-sobra. Kahit ako matutulungan mo nun eh. Anong pangako niyo sa isa't isa? I guess na, well, aside from being faithful, but na we will always support and champion each other para ma-achieve namin parehas yung mga dreams namin at saka yung kung ano man yung purpose namin dito sa mundo. Ako ang pangako sa kanya na lagi ko sinasabi, ipaglalaban ko siya at ilalaban ko yung relasyon namin kahit anong mangyari. Yun ang sinabi ko sa'yo, di ba? Lagi kong ilalaban yan kahit ano pa maging desisyon mo. Ilalaban at ilalaban kita. Oh.
Kasi sa kanya ko lang nakita lahat ng katangian na hindi ko alam na talagang meron pala sa isang tao. Wow. Akala ko dati, syempre, ganda, artista. Pero kung makikilala lang siya ng mga kababayan natin, yung ano yung nasa puso niya, kung alam lang ng tao gano'ng katalino si Rian. Yun yung lagi ko sinasabi. Mas na-attract na ako sa utak niya, sa brains niya, tsaka sa puso niya. More than, syempre, yung given naman na maganda na siya. So, yun ang mas na-attract ako na parang bihira ako makakilala ng gano'n. Aww. Thanks, Bubu. Baka naman ako iboto nila. Sobrang na build up. Lagi Thank ko sinasabi, kung tingin ng ibang tao, matalino ako. Talino daw ako, magaling. Sabi ko, kung alam niyo lang, mas matalino sa akin si Rian. Kausapin niyo yung coach. Charot! Joke lang. Totoo, sa kanya ako nagtatanong, nagpapakonsult. Usually, ang pinag-aawayan talaga nila ay nahahati yung oras pag sa isang relasyon, hindi pa. So, ano yung pwede nyong ipayo sa mga magkakarelasyon pagdating sa katotohanan yung dalawa o nahahati yung attention mo sa mahal mo at saka dun sa isa pang mahal mo, yung katulad mo, yung paglilingkod, yung pagtulong. Siguro sa akin, Nay, kasi ako yung mas maraming, sobrang daming ginagawa at natuto. Nag-grow kasi talaga ako dito sa relasyon na to Dahil sa kanya, dami kong natutunan na hindi ko alam dati. Especially yung communication, tsaka yung time management. So natuto akong pag-usapan yung mga bagay na hindi napagkakaunawaan agad. Katulad yung ang lalaki, I don't know kung lahat, may pagka-insensitive minsan sa nararamdaman ng mga babae. So, kailangan maging mas sensitive ka at tanungin mo, makipag-usap ka. Ano ba dapat yung mga kailangan ayusin, i-improve, yung oras mo para sa relasyon ninyo. Sa dami ng ginagawa mo, kailangan i-prioritize mo rin kasi just like any other thing na gusto mong maging successful, like business, like health, ang relationship ganun din. You have to work for it, put time and effort, and talaga maging passionate ka rin para maging successful siya. Ako, I guess I would say lang na sobrang underrated. Ang konting assurance lang. Like, kunwari, pag nagtampo ako, hindi ko naman ibig sabihin kailangan lahat ng oras mo nasa akin, ganon. Hindi naman ganon. Pero malaking bagay na yung, kunwari, isang hug or ipaparamdam niya lang sa akin na no matter what happens, nandun pa rin siya para sa akin. Hindi ibig sabihin nakalimutan niya ako, busy lang. Kasi kahit naman pag ako sobrang busy, iniintindi niya naman din yung schedule ko or whatever. Kahit lalo na dati nung may mga lock-in, buwan-buwan ako nawawala. So, naiintindihan niya naman din yun at sinusuportahan. So, yun. Gantihan lang kami ng support. Yun lang naman yun no? Yung key to a successful relationship. Yung communication. Communication. Is key. Tapos yung pag-intindi na, kunwari, pag nag-aaway kayo, hindi ko siya kaaway at hindi niya ako kaaway. Yung kaaway namin parehas, yung problema. So, parang ganon. Siya nagturo sa akin. Yun yung minamindset namin na para hindi kami yung... Ito yun, kailangan namin lutasin. Oo. Kailangan namin pag-usap. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa kanya yung growth na nangyari dahil sa relationship namin. Ang laki ng miniature ko. Ang laki ng nagbago sa akin. Kasi hindi naman ako perfectong tao. Ang dami ko rin pagkakamali ng mga kabataan natin. Pero maraming naayos simula nung nakilala ko siya. Last question. Hindi ko natatanungin si Sam, pero ikaw, ano ang gusto mong sabihin sa mga taga-Manila? Unang-una po, gusto ko lang po sabihin sa inyo na mahal po kayo ni Sam. Sa totoo lang. As in, araw-araw po namin kayo pinag-uusapan. Kayo po ang laging bida ng bawat araw namin at bawat conversation namin. At dahil po sa kanya, kahit hindi naman ako lumaki sa Manila, pero mahal ko din po kayo. Kaya nga, minsan sumasama din ako, dumadalaw ako. Yung mga ngiti nyo po, it means everything to us. Ayun po, I just want to say na napaka-pure po ng puso ni Sam. I'm super happy. I'm super lucky din. Tsaka, di ako yung isang tao na, mahilig sa, paano ba to, authority or pero may tiwala ako kay Sam bilang leader. Marami na siyang na-lead to success. And I feel like yun talaga yung binigay sa kanya ni Lord na talent at passion. So, ayun lang. Gusto ko lang sabihin na parehas tayong swerte sa kanya. Thank you.